Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinuno, kawal, kawani at pamilya ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, isang paring Katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group ng Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Wednesday, October 22, 2025, ng ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. Ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na kalayaan ay hindi ang paggawa ng gusto natin, kundi ang pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa ating unang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, chapter 6, verses 12 to 18, sinabi ni San Pablo, "Huwag ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawan. Sa halip, ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos bilang mga taong binigyan ng bagong buhay. Dati tayong alipin ng kasalanan. Ngayon ay tinatawag tayong maging lingkod ng katuwiran." Para sa ating mga sundalo, malinaw ito. Sa buhay militar, ang kalayaan ay hindi kawalan ng patakaran, rules o regulation. Ang disiplina ang nagliligtas at nagpapatatag ng unit. Ang sundalong gumagawa ng gusto niya lang ay naglalagay sa panganib hindi lang ng kanyang sarili, kundi pati ng kanyang mga kasama. Ganyan din sa pananampalataya. Ang tunay na kalayaan ay ang pumili ng tama, mamuhay ng may integridad, at sumunod sa utos ng Diyos kahit mahirap. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Lucas, chapter 12, verses 39 to 48, sinabi ni Jesus, "Sapagkat sa pinagkakatiwalaan ng marami, mas marami ang pananagutan. Alam ng bawat sundalo ang bigat ng responsibilidad. Habang tumataas ang ranggo, mas lumalaki ang pananagutan." Ganoon din sa ating buhay Kristiyano. Kapag mas marami tayong biyaya at kakayahan, mas malaki ang tawag na gamitin ito sa paglilingkod at pagmamahal. Kaya para sa ating mga sundalo, pinapaalalahanan tayong gamitin ang ating kalayaan ng may disiplina at pananagutan, sapagkat sa huli, kay Kristo tayo magbibigay sulit. Para sa miyembro ng pamilya, ito ay paanyaya na isabuhay ang kalayaan sa katapatan at pananampalataya. Turuan ang mga anak ng katotohanan at panalangin at magtulungan sa lahat ng sakripisyo. Mga kapatid, huwag nating sayangin ang ating kalayaan sa maling daan. Sa halip, ipamuhay natin ito ng may pananagutan upang sa pagbabalik ni Kristo, matagpuan niya tayong tapat, handa at tunay na lingkod. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, pagpalain mo ang aming mga sundalo ng disiplina, tapang at katapatan sa paglilingkod. Ilayo mo sila sa kasalanan at patatagin sa kanilang misyon. Pagpalain mo rin ang kanilang mga pamilya ng pagkakaisa, pagtitiyaga at pag-asa. Naway magbunga ng pag-ibig at kapayapaan ang kanilang mga sakripisyo. Tulungan mo kaming lahat na ipamuhay ang kalayaan ng may pananagutan upang sa iyong pagdating, matagpuan mo kaming tapat at handa sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami. Amen.